tandaan nyo, pag kayo nagpamilya, hindi lang pinansyal ang kailangan naming mga anak. Tama, mali? Kailangan namin ang hindi lang pinansyal. Kailangan namin ang inyong emosyonal, psikolohikal, lahat yan, pisikal, na pagpapakita ng pagmamahal ninyo sa amin. Ha? Sino dito mga tatay, kinikis yung anak nila? Taas ang kamay. Nabawasan na. Kaya ako lumaki. Lumaki ako na kahit pari na ako, pag nandyan daddy ko, magkikis ako. Nasanay kami. Diba? Kung tutusin, ang laki-laki ko na. Nung mamatay daddy ko, 71, 45 years old na ako. Oh. Pero pagka nandyan si daddy, magkikis ako. Ako nahihiya kasi nasanay ako eh. Pero yung mga ibang tatay dito, nahihiya, anak mo yan. Kaya maraming bata ngayon ang lumalaking insecure. Kulang kapos sa pagmamahal, gaya ni Haring Herodes. So tandaan nyo yan, mga magulang. Our security will first and foremost come from our feeling of being loved by our parents. Naramdaman namin na minahal kami kasi wala na kaming hahanapin pang iba. Hindi namin hahanapin yun sa labas. Pag naramdaman na namin sa loob ng aming tahanan. Okay? So ganun sana lahat ng insecurities natin ng nakalipas na taon, wag na nating dalhin ngayong 2024. No? So ganun si Herodes, saksakan ng yabang, saksakan ng insecure. Ang layo-layo doon sa hari na nandun sa sabsaban, si Jesus. Si Jesus naman ay napaka-humble naman, di ba? Isipin mo, naging baby pa siya. No? Naging baby pa siya. Tapos, nung lumaki na siya, anong klaseng hari siya? Napaka-simple, puro pagmamahal. Walang ka-insecurity. At naging tao din siya. Bakit? Naramdaman niyang minahal siya ni Jose at ni Maria. No? Kaya siguro, yun yung aking mensahe sa ating lahat. At panghuli, na sabi dito, yung tatlong bumisita kay Jesus ay may mga dalang regalo. No? Ano yung mga dalang regalo? Ginto, frankincense, and myrrh. No? Yung tatlong yon. Dala ng tatlong hari. So sana tayo din ngayong 2024, may dala ba tayong regalo sa Panginoon? Ano bang regalo nyo sa Panginoon? Yung tatlong hari, anong nangyari sa Ebanghelyo? Sabi dito, sabi ni Herodes, pag nakita nyo ang bata, balikan nyo ko, sabi ni Herodes. Kasi nga, balak ni Herodes na papatayin niya. Nung makita nila, anong sabi ng anghel? Sa iba na sila dumaan. Huwag nang babalik kay Herodes. Ano ibig sabihin nun? Pinakamagandang regalo natin kay Jesus. Pag nakita natin siya, huwag na nating babalikan yung dinaanan natin noong 2023 na sa tingin mo ay hindi maganda at hindi gusto ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin nun. Nag-iba na sila ng daan. Yung tatlong hari, nagbago ang buhay nung makita nila si Jesus. No? Naalala ko tuloy yung kapapanood ko lang na pelikula, Rewind. Sino napanood na yung Rewind? Taas ang kamay. Ay, ang ganda ho. No? Kung manonood kayo ngayon, panoorin nyo. Rewind, Gombursa, Firefly, no? Yung mga yon, no? Yung sa Rewind kasi, ibang-iba yung ugali ni Ding Dong Dantes. No? Ibang-iba yung ugali ni Ding Dong Dantes. Hanggang sa makita niya at makilala niya si Lods, yung pangalan. Sino si Lods? Si Jesus. Di ba po, ate? No? Nung makilala niya si Jesus, nagbago ang kanyang ugali. At dahil nagbago ang kanyang ugali, nagbago din ang pagmamahalan ng pamilya. Hindi kasi pwede na pag nakilala mo na si Jesus, babalik ka pa rin sa dati.
dun sa dinaanan mo noong 2023. Hindi pwede yon. O ngayon, nagsimba ka, nagpakita si Jesus, nandyan siya. Hindi pwedeng pag uwi mo mamaya, maninigarilyo ka pa rin. Pag nanigarilyo ka pa rin, niloloko mo unang-una sarili mo. Kasi walang nabago sa'yo. Oh, nagsimba ka ngayon, nandyan si Jesus. Pag uwi mo, manginginom ka pa rin. Niloloko mo sarili mo, pinapagod mo pa sarili mo. No? O pag uwi mo, magagalitin ka pa rin. Kung sigawan mo yung mga tao sa bahay nyo, ganun pa rin. Niloloko mo yung sarili mo. Wala naman palang nababago sa'yo. Buti pa yung may nagsimba dati dito. After magsimba nila sa akin, na susunod na linggo, sabi nung babae, lumapit sa akin yung asawa niya. Sabi niya, Father, nako, gustong-gusto talaga kita, no? Sa'yo ako nagsisimba. Kaya lang yung asawa ko, hindi na dito nagsimba nung magsimba sa'yo. Sabi ko, bakit naman, no? Binanatan mo yung mga naninigarilyo, kaya sa iba na siya nagsisimba. Sa halip na palitan yung ginagawa, pinalitan yung pare. Ayan, ganyan ang marami sa atin. Ayoko dyan magsimba. Pati paninigarilyo ko, pinapakialaman ng pare nga. Bakit? Pag nagbago ka ba, si Father ba yung magiging mapalad? Di ba ikaw naman? Ikaw, yung asawa mo, yung mga anak mo. Kasi magkakaroon sila ng isang ama o isang ina na mabuting halimbawa sa kanila. Yung mga sinasabi ko dito, hindi ho para sa akin. Unang-una, hindi ko naman ho kayo kakilala. Tama? Hindi ko kilala kung anong mga bisyo nyo. Hindi ko alam anong mga ugali ninyo. Pagbanggit ako ng banggit dito na, baka magagalitin ka. Hindi ka naman kita kilala Ngayon, kung tinatamaan ka, hindi ako yun. Sino yun? Si Lord. Kinakausap ka. Gusto niyang baguhin na sa'yo yung ugali na yun. Ngayon, nasa sayo na kung makikinig ka. Pero hindi ho kaming mga pari yun kasi hindi ho namin kayo kakilala. Kaya pag meron kaming nasasabi na tinatamaan kayo, sino yun? Si Lord, kinakausap ka. Gusto niya, anak, 2024 na, baguhin mo na. Yung sinasabi ko, no? At ginamit ko lang si Father para iparating ko sa'yo kung anong gusto kong baguhin mo ngayong 2024. Amen? So kaya hindi daw pwede. Once you have met Jesus, dapat iba na ang daanan mo. Hindi na pareho nung 2023. At pag ginawa mo yun, dun ka nagiging mas mabuting tao. Always remember, always, sabi ko sa sermon, always make a better version of yourself. Dapat, taon-taon, ikaw ay mas nagiging bagong tao at mas nagiging mabuting tao. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat.